Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang iyong mundo? Pangatlong beses nating ibinabahagi ang sermon ng PGO. Inaasam kong ang coronavirus ay humihinahon sa lalong madaling panahon upang maaari nating harapin ang bawat isa at purihin ang Diyos at ibahagi ang salita ng Diyos. Inaasam kong nakihintay sa araw na magtitipon ako kasama ang mga miyembro ng SSTF upang sumamba sa Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Namimiss ko talaga kayo. Lahat sobra. Ito ay seryoso. Sa pamamagitan ng sermon na yon, nais kong ibahagi ang ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya, sabi akong nanalangin sa pangalan ni Jesus upang ang coronavirus na ito ay magtatapos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Amen! Buksan natin ang ating Biblia na yon, it's Hebrew chapter 11, verse 1 hanggang 6. Sabay-sabay po natin basahin, verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inasahan at pananindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Verse 2. Kinalugtan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Verse 3. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Verse 5. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Verse 6. Hindi maaaring kalugtan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinuman lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. Everybody say amen? Amen. Kapag tinutukoy natin ang pagiging isang totoong tao, hinusugan namin na ang mga salita at pakilos ng tao ay pareho. Kung ang mga salita at pakilos ay hindi pareho, malamang na naniniwala tayo na ang taong iyon ay hindi totoo. Tama po ba? At kapag nakakasalamuhan natin ang isang tunay na tao, tayo ay malapit sa Kanya at pinakakatiwalaan ang sinabi niya. Gayunman, ang lahat ng tao ay hindi perpekto. May isa lamang Diyos na perpekto. Kaya kapag tayo ay nabubuhay kasama ng tunay at sakdal na Diyos, at nabuhay kasama ni Jesus na ang salita ay naging laman, at namuhay na kasama natin, ang ating buhay ay maaaring maging kompleto. Gayunpaman, maraming beses na nabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating sariling mga kaisipan at hatol. Sa ibang salita, ito ay ang sinabi na gawin natin ang mga sarili nating paniwala. Kadalasan, nakakakita ako ng maraming tao na nalilito sa pagitan ng paniwala at pananampalataya. Ang paniwala ay nangangahulugan ng paniniwala sa sariling kaisipan, at pananampalataya ay ang pagtalikod sa sariling mga kaisipan at makinig at sumunod sa mga salita ng Diyos.
Ang ilang mga tao sa tingin nila ay may isang mabuti silang pananampalataya sa kanilang sariling buhay pananampalataya. Ngunit ang taong iyon ay isang tao ng paniniwala. Pananampalataya ay ang pagkalimon ng sariling mga kaisipan at makinig at sumunod sa Diyos. Maaari itong makatulad, ngunit may malaking pagkakaiba. Siyempre, ang mga taong may paniniwala ay higit na may nagagawa sa buhay kaysa sa mga taong walang paniniwala. Ang mga taong may paniniwala ay may potensyal na makamit ang isang bagay sa kanilang buhay. Ngunit ang paniniwala ay walang katiyakan. Ang mga taong nananahan sa paniniwala ay walang garantiya na ang kanilang mga naisin ay 100% na nakamit. Gayunman, naiiba ang mga taong nabubuhay sa pananampalataya. Para sa mga taong gustong mamuhay ayon sa mga salita ng Diyos, ay kinagarantihan ng Diyos at siya ay tumatanggap ng pananagutan para dito. Maraming tao, lalo na sa mga Kristiyano, na iniiwan ng salita ng Diyos at isinasabuhay ang pananampalataya sa kanilang sariling mga kaisipan. Sapat na para sa mga naniniwala kay Jesus na maging batayan ng ating buhay, hindi kinagarantihan ng Diyos ang kanilang buhay. Sa kabilang banda, yung mga sumusunod sa salita ng Diyos upang alalahanin ang araw ng Sapes. At ito rin itong banal na pagsamba sa Diyos tuwing linggo. Ang Diyos ay tapat garantiya para sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. Ibigin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili at ang buhay pananampalataya ng mga taong nagsisikap na mahalin ang mga tao sa paligid ko. Dahil dito, kailangan nating isiping mabuti kung ano ang tunay na pananampalataya at kung paano natin ginagawang buhay ang pananampalataya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay hindi nakikita sapagkat siya ang Espiritu. Ang pananampalataya ay paniniwala na nakikita mo ang isang bagay na hindi nakikita. Maaari mo bang makita ang hangin? Mayroon bang kahit sino na makakakita? Siyempre wala. Ngunit ang hangin ay umiral na. Tama ba? Paano natin malalaman? Maaaring nating malaman dahil tayo ay humihinga na yon. Tama po ba? Kung walang hangin, hindi tayo makakaginawa at lahat tayo ay mamamatay. Amen po ba? Ang Diyos ay katulad din nito. Mayroon bang sino mang makakakita sa Diyos? Siyempre wala. Kung gayon, paano natin malalaman? Sapagkat maraming mga tao na may karanasan sa Diyos. Tulad ng maaaring tayong huminga, kaya naniniwala tayo na may hangin. Sapagkat nararanasan natin ang Diyos, malalaman natin na ang Diyos ay umiral at buhay. Amen po ba? Amen. Tatalakayin natin lahat ang pagpabasa na yun ng mga talata 1 at 2. Sabay-sabay po natin basahin verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inasahan at pananindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Verse 2. Kinalugtan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Everyone say amen? Amen. Ano ang sinasabi ng Biblia dito? Sinasabi nito na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa kung ano ang inaasahan natin at katiyakan
tungkol sa hindi natin nakikita. At ito ang paniniwala ng ating mga ninuno noon. Sa pagsasabi na ang pananampalataya ay isang katiyakan tungkol sa kung ano ang hindi natin nakikita. Sinasabi niya na nakakuha ka ng katibayan mula sa karanasan ng mga unang tao sa ating pananampalataya. Ang dahilan kung bakit ipinangaral ko si Hesus Kristo ay dahil naranasan ko rin ang buhay na Diyos. Sana'y lahat ng miyembro ng kabataan ay makaranas ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ng SSCF. Amen po ba? Amen. Ngayon, sinasabi sa atin ng Diyos kung gaano kahalaga ang belief sa mensahe. Sinabi niya na si Abel ay nakapagbigay ng mas mabuting pag-alay kaysa Cain. Sapagkat si Abel ang nagbigay ng handog na may pananampalataya. At si Enoch ay tinala ng Diyos sa pananampalataya na walang karanasan sa kamatayan. At sinabi niya kung anong pananampalataya ang ginawa ni Enoch sa mas mababang bahagi ng talata 5. Sabi na basahin ang lahat ng talata 5 muli. Verse 5. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Amen! Si Enoch ay nakatanggap na ng katibayan na siya ay nakalulugod sa Diyos bago siya lumipas sa panig ng Diyos. Paano niya ginawa ang napasaya ang Diyos? Buksan natin ang ating Biblia, Genesis Kabanata 5, talutot 24. Verse 24. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Amen. Si Enoch ay matapan na lumakad kasama ang Diyos. Siya ay palaging lumalakas sa kanyang buhay kasama ng Diyos. Hindi siya nabuhay sa kanyang sariling pag-iisip. Ngunit upang sundin ang mga salita ng Diyos at makaroon ng isang tunay na pananampalataya na ganap na naniniwala sa Diyos. Kapag nabubuhay tayo sa kasabihan ito, nakatanggap tayo ng katibayan na nalulugod tayo sa Diyos. Gusto kong tingnan ang ating mga paniniwala sa oras na ito. Gusto kong tingnan muli ang ating mga imahe. Kung gagawin natin ang ating buhay ng pananampalataya sa ating sariling pag-iisip. Nagtarasal ako sa pangalan ni Jesus na ako at ang lahat ng miyembro ng kabataan na hindi nakikita. Ngunit laging sumusunod sa salita ng Diyos at nananahan sa tunay na pananampalataya. Isang tunay na pananampalataya para sa atin na nabubuhay sa paniniwala na iyon, ginawa ng Diyos ang salita ng talatang 6 na totoo na yun. Pasay ng makakasama, verse 6. Verse 6, hindi maaaring kalugtan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga sumahanap sa Kanya. Amen. Sinasabi nito na ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay umiral at na kinagantimpalaan niya ang mga taimtim na humahanap sa Kanya. Amen po ba? Amen.
Magtapos ako ng aking pinanalita, anong uri ng pananampalataya ang gusto mong makaroon? Gusto mo bang makaroon ng pananampalataya kaya ng iyong naisip o ng iyong sariling paniniwala? O gusto mong makaroon ng pananampalataya sa pagsunod sa salita ng Diyos? Anong gusto mo? Iyong una o pangalawa? Amen! Siyempre, ang pangalawa. Minamahal kong mga kapatid, tayong lahat ay may pananampalataya na totoo na ang Diyos ay nalulugod. Pinapapalak ko sa pangalan ni Jesus na lubos tayong makaranas ang kantimpala na dapat ibigay ng Diyos. Amen po ba? Everybody say Amen! Amen! Manalangin po tayo. Santo Diyos, salamat sa pagpapahintulo sa amin ng salita ng Diyos na iyon. Sinong ibinigay mo sa amin ang salita ng Diyos na iyon? Mangyaring maranasan namin ang biyaya ng Diyos sa kabuuan sa pamamagitan ng pagiging kaysa siya sa tunay na pananampalataya. Gayon, gamitin mo ang aming mga buhay bilang kasangkapan ng pangangaral kay Hesus Kristo at ipakita na ang Diyos ay umiral at buhay sa pamamagitan niya. Salamat Panginoon at mahal ka namin sa pangalan ni Hesus na siyang dahilan ng ating buhay. Amen.